Ang geomagnetic field ng Earth ay nag-i-exist dahil sa mga kaganapan sa core nito, kung saan ang core ng Earth ay binubuo ng mainit at naglalagablab na metal, partikular na ang iron at ang nickel, at ang Teka lang mga utol, no? Para sa kalaman lang ng lahat. Pero alam naman natin, tinuro to simula elementary pa yata, na talagang, so meron tayong gravity, yung magnetic field, kaya tayo nandito sa Earth. Anyway, kaya hindi tayo lumulutang, kaya may bigat, diba? Kaya bumabagsak. Anyway, alam nating lahat na may elektrisidad, no? May enerhiya na inilalabas yung lupa. Okay, yung Earth. Okay? Alam nating lahat yan, kaya nga may tinawag na ground kapag yung nagtutusok ka ng mga bakal sa may ground talaga siya. So, yun maaapektuhan talaga yun kasi energy to energy. So, pero napakalawak i-explain. So, hayaan natin si solidong kaalaman na mag-explain ito. Pero ang ibig ko sabihin, pag yan ay lumapit talaga sa atin, yung solar flares na ito, syempre may enerhiya yan, natural na maapektuhan lahat ng kagamitan na gumagana through electronics. May interaction yan mga utol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Malamang mga utol, itong pangyayari na ito, kung sakaling mangyayari in the near future, magresulta ng isang global crisis. Siyempre natataranta na ang buong mundo dito. Kasi halos lahat na yata ng bansa sa buong mundo at mga tao nito nakadepende yung mga transaksyon sa internet kasama na ang economic stability. So talagang magkakaproblema ang buong mundo kung sakaling matutuloy ang pangyayaring ito. So bakit nga ba ito mangyayari? Ayan ang title. Bakit posibleng mawalan ng internet at kuryente sa buong mundo? Solar superstorm. Yan ang ating aalamin mga utol. Ano nga ba itong solar superstorm? Mula kay solidong kaalaman, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. So alamin na natin, mamaya i-check natin yung report tungkol dito mga utol. Internet connection sa buong mundo, pinangangambahan umanong mawala ng ilang linggo o buwan dahil sa inaasahang solar superstorm na tatama umano sa ating planeta. Gaano nga ba ito katotoo at ano ang mga posibleng mangyari kung muling magaganap ang pinomena na ito sa ating mundo? At upang mas maunawaan natin ang lahat ng ito, ay ating alamin kung ano nga ba ang solar storm. Ang solar storm ay ang pangkalahatang tawag para sa iba't ibang mga kaganapan, kabilang ang pagkakaroon ng solar flares, coronal mass ejections o CMEs, at iba pang solar activities na umaabot sa ating planeta na maaaring makaapekto sa geomagnetic field ng ating mundo. Ito ay nagsisimula sa araw, kung saan dahil sa sobrang lakas ng enerhiya nito, ay nagkakaroon nito ng mga pagsabog sa iba't ibang bahagi nito na tinatawag na solar flares. At mula naman sa mga solar flares na ito ay nabubuo ang tinatawag na CMEs o coronal mass ejections na tila ay isang bula na kapag tuluyang sumabog ay naglalabas ito ng malaking dami ng mga charged particles at solar material mula sa korona nito na nagre-resulta sa pagkakaroon ng solar wind na umaabot sa ating planeta. Kaya mga utol, no, kung naalala niyo, napansin ko lang, no, yung isang karakter sa Marvel, kung hindi ako nagkakamali, si Human Torch, okay, sa Fantastic Four, parang yung kapangyarihan niya ay nanggaling sa ganyan, 'di ba? Sa solar flare, sa outer space, 'di ba? So kumbaga, kaya ko lang naman nasabi, yung ilang karakter talaga sa Marvel talagang may scientific explanation o may katotohanan na maaaring mangyari, pero syempre kamamatahin mo yan pag tinamahan ka niyan. Pero para rin mas maging makatotohanan yung fictional character na iyon, talagang ang ibig ko lang sabihin dito napakatalino ng gumawa ni Stanley. 'Di ba mga utol, para maisip niya yung mga superhero na yan, yung mga kapangyarihan, kung paano nanggaling yung pinaka-origin nila, 'di ba? So hindi nga talaga, yan talaga ay nangyayari sa ating mundo mga utol. Okay? So balikan lang natin konti. Tuloy na muna natin. Share ko lang. Nagre-resulta sa pagkakaroon ng solar wind na umaabot sa ating planeta. Kaya't kung mas malakas ang solar flares, ay mas malakas din ang mabubuong CMEs na bubuo ng mas mataas na antas ng solar wind na naglalarawan naman sa buong kaganapan na ito bilang solar storm o solar superstorm na kapag tumama sa magnetic field ng ating mundo, ay magdudulot ito ng geomagnetic storm sa ating planeta
nasisira sa balanse ng geomagnetic activity sa ating mundo na maaaring magkaroon ng iba't ibang antas ng epekto mula sa simpleng pagbabago ng liwanag ng aurora hanggang sa potensyal na pagkasira sa mga satellite at power grid sa ating mundo. Ang solar wind kasi ay binubuo ng mga charged particles o unit ng enerhiya mula sa araw. Kasama na rito ang magnetic field na nadadala nito mula sa araw. Kaya't kapag ang solar wind na ito ay dumadaan sa magnetic field ng Earth, ay nagkakaroon nito ng mga interaction at nagiging sanhi ng mga magnetic disturbance sa geomagnetic field ng ating mundo. Ang geomagnetic field ng Earth ay nag-i-exist dahil sa mga kaganapan sa core nito, kung saan ang core ng Earth ay binubuo ng mainit at naglalagablab na metal, partikular na ang iron at ang nickel, at ang Teka lang mga utol, no? Para sa kalaman lang lahat. Pero alam naman natin, tinuro to simula elementary pa yata na talagang, so meron tayong gravity, yung magnetic field, kaya tayo nandito sa Earth. Anyway, kaya hindi tayo lumulutang, kaya may bigat, diba? Kaya bumabagsak. Anyway, alam nating lahat na may elektrisidad, no? May enerhiya na inilalabas yung lupa. Okay, yung Earth. Okay? Alam nating lahat yan, kaya nga may tinawag na ground kapag yung nagtutusok ka ng mga bakal sa may ground talaga siya. So, yun maaapektuhan talaga yun kasi enerhiya, energy to energy zone. Pero napakalawak i-explain. So, hayaan natin si Solidong Kaalaman na mag-explain nito. Pero ang ibig ko sabihin, pag yan ay lumapit talaga sa atin, yung solar flares na ito, syempre may enerhiya yan, natural na maapektuhan lahat ng kagamitan na gumagana through electronics. May interaction yan mga utol. Siyempre, kahit na yung magnet, 'di ba? Napansin nyo? Isa 'yun sa mga mabisang eksplanasyon tungkol dito. Siyempre, may posibilidad talaga mag-explode, masira yung mga electronics kahit na yung mga sa speakers nyo, 'di ba? Pag nagdidikit yung mga magnet nasisira. So wala rin pinag-iba doon sa mga current na pag yung nagdikit sumasabog. Okay? So walang pinag-iba yon yung mangyayari dito, yung pinapaliwanag ni Solidong Kaalaman sa simple lamang na paliwanag nito. Okay? Yun na yun. Yun yung lohika behind dyan. Ng mainit at naglalagablab na metal, partikular na ang iron at ang nickel, at ang pagsiklab at pag-ikot ng mainit na metal na ito ay lumilikha ng electrical currents na nagiging sanhi upang magkaroon ng magnetic field na bumabalot sa kabuuan ng ating planeta. Kaya't kapag ang solar wind na may kasamang magnetic field at iba't ibang charged particles mula sa araw ay tatama sa geomagnetic field ng Earth, ay maaaring magresulta ito sa tinatawag na electromagnetic induction. Ang electromagnetic induction ay nagaganap kapag may pagbabago sa magnetic flux o isang measure ng dami at pagbabago ng magnetic field sa isang sistema. Sa kasong ito, ang pagbabanggaan ng solar wind at geomagnetic field ng Earth ay nagdudulot ng pagbabago sa magnetic flux, at ito ay maaaring mag-induce ng electric current sa mga conductive materials sa Earth tulad ng sa lupa o sa ilalim ng crust ng Earth, kaya't nakakaapekto ito sa mga teknolohiya at infrastruktura sa lupa tulad ng power grids at satellite systems. At kung atin namang babalikan ang una at pinakakinilalang kasaysayan ng geomagnetic storm sa mundo dahil sa epekto ng matinding solar storm noong 1859, ay ating malalaman na noong August 28 pa lamang ng taong ito ay naganap sa kasaysayan ng mundo ang pinakamaliwanag na sinag ng aurora mula sa polar regions, kung saan dahil sa sobrang liwanag nito ay napagtanto kalaunan ni Richard Carrington ang pinagmumulan nito, at ito nga ay mula sa mga solar flares mula sa araw na nagiging sanhi sa paglabas ng solar wind na nakararating sa geomagnetic field ng Earth. At ang pinomena na ito ay sinasabing sumira naman sa mga telegraph system ng buong Europa at North America, at ilang operator pa umano ang nakaranas ng electrical shock dahil sa pagkakaroon ng electrical charges mula sa geomagnetic storm, isang pangyayari kung saan nagkakaroon ng pag-atake o pagbabago sa geomagnetic field ng Earth dahil sa interaction nito mula sa solar wind. Habang ang ilan naman ay nagkaroon pa umano ng kakayahan na magpatuloy sa operasyon kahit wala sa baterya ang kanilang mga kagamitan. At bukod pa rito ay ang pagbabago lamang ng liwanag at lawak ng aurora ang naging epekto nito sa Earth. Dahil noong mga panahong ito ay baterya pa lamang at generator lamang ang karaniwang gamit ng mga tao. Subalit kung magaganap ito sa kasalukuyang panahon na... Yun na talaga. Yun na mangyayari kasi tayo talagang na tayo kumbaga high-tech na, no? So halos lahat ng kagamitan natin ay gumagana na through electricity, no? Okay? And yung internet pa.
So lahat talaga apektado yung buong mundo pag nangyari ito. Nung yung nangyari ito, 19th century pa, yung unang panahon na nangyari. So konti pa lang yung mga kagamitan o mga equipments na gumagamit ng elektrisidad. Okay? So hindi talaga maapektuhan mga utol. So i-check na natin ngayon yung report tungkol dito at kailan nga ba posibleng mangyari itong tinatawag na solar superstorm at paano ito na-predict ng mga eksperto. O ito mula sa Fox Weather mga utol, isang kilalang news agency. Solar superstorm could wipe out the internet for weeks or months, scientist says. Okay? Professor Peter Becker is working with a team whose goal is to create an early warning system for dangerous solar activity that could damage critical technology. Maaari sigurong mauwi tayo sa wala, pero hindi, syempre na-discover na-invento na yung mga bagay-bagay, pero malaking dagok ito sa ekonomiya ng buong mundo at malaking pwedeng posibleng maging global crisis ito, no? Okay? Ito na. Basahin natin ng konti. We may marvel at the northern lights, yung aurora borealis, kung daw nagkakamali. But that same solar storm's energy could one day create what one researcher described as an internet apocalypse. Okay? The internet has come of age during a time when the sun has been relatively quiet and now it's entering a more active time, said Professor Peter Becker of George Mason University. It's the first time in human history that there's been an interaction of increased solar activity with our dependence on the internet and our global economic dependence on the internet. So, kailan ba ito mangyayari? Ayan, no? Ayan, nangyayari na pala, no? Noong March 3, 2023 ay nangyari na yung isang solar flare, mga utol. What can a solar superstorm can do to Earth? So nasabi niya ni Solidong Kaalaman. Ang gusto ko lang ng mga laman ay kung kailan ito. So nangyari po ito noong 1859, nung una nangyari. Pero kailan mangyayari sa tansya niya? Okay. Stronger peak. Solar, ayan o. NOAA. Ano ba yung NOAA? NOAA forecast the current solar cycle ramp up and peak at 2024. In 2024. So 2024, nila anticipated na mangyari. Okay? Yung solar flares na ito. So pag nangyari yan, talagang maapektuhan ang buong mundo. Okay, kasama na ang ekonomiya nito. Dahil maraming magsha-shutdown ng mga machineries na pinapatakbo ng electronics. So pinaliwanag ko na, no? Sa simpleng paliwanag talaga niyan, mga utol, yung kawad ng kuryente, dinikit mo sa isang kawad na kuryente, yun ang resulta. Isa pa doon yung magnetic, no? Yung mga magnetic field. Okay? So magnet sa magnet, the same way kung paano nasisira yung mga speaker nyo, kasi mga speakers may magnet yan, pag dinikitan mo yan ng magnet, natural. Okay, so sa simpleng paliwanag yun mga utol. Kaya yung pag nag-short circuit ang inyong mga plugs ay sumasabog, so it's the same thing halos. Okay mga utol, so hindi na natin kailangang palaguin ng husto kung paano yung mangyayari yung solar flares, kasi energy sa energy, pag nagtagpo pwedeng pumutok. Okay, lumakas, yung daloy biglang lalakas, yung tinatawag na ampere, no? Yung wattage. Okay, mga utol. So, ganun lang. Ganun lang yung paliwanag niyan. Anyway, ano masasabi nyo dyan? Ako, kinikilabutan ako dito. Pero, naiisip ko, mga utol, bakit posible talaga na darating ang panahon dito sa mundong ito, na babalik ang tao sa Stone Age, no? O, kahit mga bakal-bakal, pero wala na electronics. Pakiramdam ko, maari tayong bumalik doon, pero pakiramdam ko rin, hindi na natin naabutin yun. Sa mga susunod na henerasyon yun, pwedeng bumalik sa Stone Age ang tao. Yung walang ganito, walang internet, walang mga electronics, wala kahit ano. Puro basic lamang ang kagamitan meron ng tao. Pwede po tayong bumalik sa ganon. Okay? Tuloy na muna natin. Ano masasabi nyo doon? Paki-comment na. Ang lahat ay konektado na sa isang modernong sistema, ay tiyak na mas malaking pinsala na ang ating mararanasan sa panahong ito kung sakali lang naman na maganap nga ang tinatawag na solar superstorm.
na direktang tatama sa ating mundo. Gayunpaman ay mayroon pa rin namang mga hakbang at teknolohiya na maaaring gawin upang maproteksyonan ang mga ito mula sa masamang epekto ng geomagnetic storm. Katulad ng regular na pagsasagawa ng space weather forecasting. Ang masusing monitoring at forecasting ng space weather ay mahalaga upang maunawaan ang potensyal na epekto ng geomagnetic storms. Ito ay nagbibigay ng oras para sa mga operator ng power grids at iba pang teknolohiya na maghanda at magkaroon ng contingency plans. Maaari ding gumamit ng voltage transformers sa mga power grids at iba pang mga device na nag-a-adjust ng voltage upang maproteksyonan ng mga transformer laban sa induced currents na maaaring mangyari sa panahon ng geomagnetic storm. Maaari ring magpatupad ng mga protocol ang mga utility companies at ang mga technological organizations upang maproteksyonan ang kanilang mga sistema laban sa potensyal na epekto ng geomagnetic storms. Grabe, no? Kapag talaga dumalo yan, tumama, no? O sakaling ubod ng lakas, talagang magpuputukan lahat ng linya ng kuryente, lahat na dumadaloy, halos lahat, no? Siyempre doon sa lugar lalo kung saan pinakamalakas yung pagdaloy ng enerhiyang ito. Nakadepende pa rin ito kung gaano kalakas ang tatamang solar storm sa ating mundo at wala rin kasiguruhan kung saan at kailan eksaktong tatama ito. Gaya na lamang sa naganap na solar storm noong 2012 na inaasahang tatama umano sa mundo na magpapabalik sa atin sa pamumuhay bilang mga sinaunang tao dahil ang lakas umano nito ay kayang wasakin ang lahat ng communication lines at power grid sa buong mundo. Subalit dahil nga unpredictable ang lakas at eksaktong oras ng pangyayaring ito, ay hindi ito direktang tumama sa Earth dahil nahuli umano ng 9 na araw ang pagsabog ng malakas na solar flare mula sa araw na naging dahilan upang mawala na sa posisyon ng Earth sa oras ng pagsabog nito. Kaya't ang mga predictions patungkol dito ay hindi palaging eksakto. Gayunpaman kung talagang magaganap man ang isang solar superstorm, ay tiyak na magdudulot ito ng malawakang geomagnetic disturbance sa Earth. Maaaring maapektuhan ang satellite communications, GPS systems at power grids. Sa madaling salita ay maaaring mawala ng kuryente at internet sa buong mundo sa loob ng 1 linggo o buwan. Gayunpaman ang pagkawala nito sa makabagong henerasyon ay tiyak na magdudulot ng malaking epekto para sa ekonomiya ng mundo dahil ang halos lahat ng sistema ngayon sa ating mundo ay pinatatakbo na ng internet at kuryente. Kaya't posibleng maraming negosyo at pagawaan ng matigil sa kani-kanilang operasyon na maaaring magdulot ng kawalan ng income ng maraming tao. Kaya tiyak na magkakaroon din ng taggutom sa mga panahong ito. Bukod pa rito ang malakas na solar storm na papasok sa atmosfera ng ating mundo ay maaari ring magdala ng radiation na maaaring makasama sa kalusugan ng lahat ng nabubuhay sa mundo. Kaya talaga namang nakababahala kung magkakatotoo man nito. Gayunpaman dahil nga hindi naman eksaktong natatansya ang lakas at direksyon ng mga solar storm, ay malaki pa rin ang tsansa na hindi ganoon kalaki ang magiging epekto nito sa ating mundo dahil ang mga makabagong teknolohiya ngayon ay mayroon na ding panlaban sa epekto ng mga solar storm na madalas tumama sa ating mundo. Gaya na lamang ng pagpapalakas ng grounding systems upang ma-divert ang excessive na electrical current sa lupa at maiwasan ang pinsala sa power grids, paggamit ng shielding devices para sa mga sensitive na electronic components upang maprotektahan ang mga ito laban sa geomagnetic interference, pagpapalakas ng mga backup systems tulad ng mga secondary power sources at communication systems upang mapanatili ang operasyon kahit na may temporaryong disruption. Kaya't hindi rin ganoon kadaling masisira ang mga ito sa panahon ng solar storm. Sa katunayan, ang solar storm ay palagi nagaganap at tumatama sa ating mundo. Kaya't kung magsusuri tayo sa pagbabago ng mga ilaw ng aurora sa mga polar regions, ay mapapansin natin na kung minsan ay mahina lamang ang mga ilaw nito at kung minsan naman ay mas maliwanag at makapal ito na nangangahulugang mas malakas ang solar wind na tumatama sa ating mundo. Gayunpaman dahil may sariling magnetic field ang ating mundo, ay napoprotektahan tayo nito sa pagpasok ng mga solar wind sa ating mundo. Kaya't kung mapapansin natin ay sa mga polar regions lamang nagkakaroon ng aurora na nangyayari sa ating magnetosphere na nagsisilbing magnetic field lines ng ating mundo. At dahil nga mas mababa ang magnetic field lines ng ating mundo sa mga polar regions, ay dito lamang natin madalas makikita ang mga aurora. Kaya't hindi rin natin masasabi kung gaano kalakas na solar storm ang sisira sa magnetic field ng ating mundo. Kaya't may posibilidad man ang dilubyong ito, ay hindi naman ganoon kalaki ang tsansa na mangyayari ito. Mga utol.
Pero hindi ibig sabihin, imposible mangyari. Pwede talaga mangyari kung rektang tatama yung ubod ng lakas. Gaya nga ng sabi ko, depende yun sa lakas ng enerhiyang tatama sa ating planeta. Okay, so normal na nangyayari o normal yun na activity ng araw, pero talagang maliliit lang, mahihina. So hindi talaga mapredict rin ng ating modern equipment o ng modern science natin kung ano nangyayari. Pero one thing's for sure, sa 2024 magkakaroon ng peak itong sinasabing solar storm nito. Predicts stronger peak of solar activity in 2024 than originally anticipated. Pero hindi naman ibig sabihin direktang tatama sa atin. Pero maganda na rin kung sakaling wag na lang tumama. Kasi pag tumama, blackout talaga ang bumundo at talagang global crisis ang kalalabasan nito. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Star Pride Production. Okay, nagpapasalamat kay solidong kaalaman pati sa inyo mga utol. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkili. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.